Marcus POV. Ang sabi ko hindi muna ako babalik ng unit ko pero hindi ko rin alam kung bakit nasa tapat na ako ng unit building ng kondo. Saka ko lang napagtanto nung nakaparada na ako sa parking lot. Kanina habang nasa daan ako, ang nasa isip ko pupunta ako sa bahay ni Fiona dahil may importante siyang sasabihin sa akin pero ang tinahak ng mga gulong ng kotse ay pauwi dito sa unit ko. Nagtaka pa ako nang makasalubong ko ang isang owner sa kabilang hallway na naghahakot siya ng ibang niyang gamit. Hindi ko na lang pinansin dahil baka may pupuntahan lang siya tapos tinaon niya na madaling araw maghakot ng gamit since walang traffic. When I was on my way to the lift, may nakasalubong pa ulit ako. Mga gamit niya rin ang dala-dala niya. My curiosity hit me, so I decided to approach him, but I was stopped and halted when I heard the alarming sound of the fire truck. Man, may sunog. Naaalarma kong tanong sa lalaki na hindi magkaintindihan kung ano ang gagawin sa ibang mga gamit. Saglit niya akong tinignan na may kung anong emosyon. Oo, pre, wait, I think ikaw yung owner nung unit sa second floor. Sa kanan na hallway katabi ng fire exit. Sunod-sunod niyang tanong sa akin na ikinaalarma ko lalo. Ako nga, bakit, anong? Umuusok sa loob ng unit mo pre. Wala bang tao dun? Damn! Tanging nasagot ko sa kanya bago ko siya tinalikuran at saka tinahak ang staircase. Niyang magpaalam sa lalaki ay hindi ko na nagawa dahil naalarma na ako. Hindi ko alam kung bakit ako nagmamadali na makarating sa unit ko kahit alam kong wala na naman doon si Angeline pero since unit ko naman yun at madami akong mga importanteng papeles na naruroon kaya mas lalo na akong nagmadali na makarating. Marami na akong nakakasalubong na natataranta na sa paghahakot ng kanilang mga gamit. Kahit emergency light lang ang tanging ilaw na nakakasinag sa madadaranan kitang-kita ko pa rin ang katarantahan sa kanilang mga mukha. Damn! Bilasan mo, Marco! Mainggal-hingal ako nang makarating sa tapat ng unit ko. Halos hindi ko na makita ang doorknob o ang screen ng biometric lock ng pintuan. Sir, bawal po kayong pumasok. Awat sa akin ng isang security guard na kaka-rating lang kasama ng ilang bomberil nagsalubong agad ang mga kilay ko nang balingan ko siya. Who the hell are you to say that? Umuusok sa loob ng unit ko pero pagbabawalan mo akong pumasok. Question ko sa kanya bago ako nagmura sa hanggol na lingwahe. I don't care kung naiintindihan niya yon. Hindi na ako nag-atubili pa at pumasok na ako. Sa halip na dumiretso ako sa mga kwarto, dumaan muna ako sa kusina para basahin ang hinubad kong t-shirt sa kapiniga ko sa aking buong katawan. Wala namang apoy pero just in case na magkaroon. Saka ko itinakip sa ilong ko at ibinuhol paikot ng aking ulo ang bawat manggas ng shirt ko. Nakasulubong ko pa na pumasok ang dalawang bumbero pero pinagtuunan ko ng pansin ang dadaanan ko papunta sa aking kwarto pero sa kwarto ni Angeline ang pinasukan ko. Mausok at halos hindi ko masilayan ang mga gamit na nasa loob ng kwarto. Binuksan ko agad ang bintana pati ang screen para makalabas kahit papaano ang makakapal na usok. And when I was stopped, may narinig akong biglang umubo na parang nahihirapan ng huminga. Malutong ulit ako na nagmura when a voice I heard was so very familiar to me. Hinagilap ng mga kamay ko ang igde ng kama pero nakaapa ko ang isang paa ng tao. Angeline. Anes ko bago nilakbay ang buong niyang katawan hanggang sa tuluyan ko nang siyang nabuhat. Ang bilis kong nakalabas ng unit ko at hindi na inalala ang mga importanteng paplis na naruroon. Sumalubong agad sa amin ang rescue team. Pinahinga ko agad si Angeline sa kama ng ambulansya. Habang hinihiga ko, naglalagay naman sila ng oxygen at ang isa naman ay kinukuhanan na ng blood pressure si Angeline. Wala na siyang malay. Kanina lamang ay naririnig ko pa ang hikbi-hikbi niya habang tinatakbo ko siya papalabas ng building but now she is unconscious. Damn! Napahilamos ako sa aking mukha bago ibinalik ang atensyon kay Angeline na walang kamalay-malay. How come that she is inside kanina lamang nagpaalam na siyang umalis? Hindi siya umalis. Pero, anong nangyari? Do everything you can to make her awake. Mariin kong bilin sa dalawang rescuer na nag-iintindi ngayon kay Angeline. Nababalutan pa rin ng kaguluhan at katarantahan ang isipan ko kaya tumalikod muna ako sa gawin ni Angeline. Tiningala ko ang building na umuusok habang nakapamaywang ako. Hindi ko alintana ang lamig na simoy ng hangin na panggabi kahit nakatopless pa rin ako.
Tulala ako habang tinitignan ng mga usok habang pinakinggan ang boses ng mga natatarantang tenants at owner. It was my fault, then. Kung hindi lang sana ako umalis kanina, sana, hindi nangyari tol, sana walang mga napuwersyong tao. Sana mahimbing nang natutulog ang mga tao sa building nato. At sana, umiling-iling ako bago binalingan ang gawin ni Angeline. Tapos na siyab asikasuhin kaya lumapit na rin agad ako. Naglilista na ng record ang isang wristwear. How is she? Tanong agad sa babae. Nailang pa siya nang tignan niya ako dahil wala pa rin pala akong suot na pangitaas. Ibinalik niya ang atensyon sa record paper niyang hawak. Okay naman po siya, sir, kaano-ano niyo po pala si ma'am? Tanong niya na ikinatingin ko bigla kay Angeline. Ang tagal ko siyang pinagmasdan. She's my wife, walang kagatol kong sabi. Tumingin ulit sa akin ang babae. Pati ang kasamahan niya ay napatingin na rin sa akin. Halata sa reaksyon nila na hindi sila kumbinsido. Hindi yata sila makapaniwala na asawa ako ni Angeline. At ano ang ibig nilang sabihin? Besides, wala akong sa mood na igiit ang bagay na yun kung ayaw nilang maniwala. Okay naman yung asawa nyo, sir. Nakalanghap lang po siya ng maraming usok pero hindi naman po ganun ka-trigger ang nararamdaman niya. Her blood pressure was still normal. Her heartbeat was stable. Nawalan siya ng malay since hindi niya kinaya ang hirap sa paghinga but now she's fine. Maya-maya lang din ay madyay gising na siya. Paliwanag ng babae. Pasignature na lang po dito sir as proof na asawa niya talaga kayo. Sabay abot sa akin ang hawak niyang folder at ballpen. Habang pumipirma ay nakakunot pa ang noo ko. Duda ba sila sa akin? After a while umayos ang lahat. Hamu pa ang makapal na usok. Hindi naman nagkaroon ng apoy. Nakausap ko ang dalawang bumbero na pumasok kanina sa loob ng unit ko at sinabi nila na may naiwang gadget na nakasaksak. Overheat ang rason kaya umusok. At nang maalala ko, iniwanan ko pala ang laptop ko habang nakasaksak. Mabuti na fang at wala namang ibang naapektuhan sa nangyari kundi si Angeline lamang ang napuruhan dahil stay ang nasa kabilang kwarto. Bumalik ako sa kinahihigaan ni Angeline dahil ilang oras na ang lumipas ay hindi pa rin siya nagigising. Napaayos ko na kay Trisha ang bahay na pagdadalhan ko pansamantala kay Angeline habang inaayos ang unit ko umupo ako sa tabi niya saka ko siya pinagmasdan ng mabuti. This is the first time I've ever seen her with a completely calm and serene expression devoid of even a hint of anger or disgust. Bakit hindi ka umalis? What are you trying to prove? Na hindi mo kayang umalis sa pewder ko kasi kailangan mo pa ako. Or wala ka lang talaga mapupuntahan kaya ka nagstay. But why? Kung pwede ka naman umuwi sa pewder ng ama ko, total. Umiling-iling ako at hindi na naituloy ang mga inisip nang maramdaman ko ang paggalaw ng kamay niyang nakadikit na pala sa kamay kong nakatuon sa kama. Angeline's POV. Nakaramdam ako ng paglandog ng kama kung kaya't napahiling ako sa likuran ko pero nanigas ako at basta naumid nang makita kong nakahiga si Sir Marcus habang mahimbing na natutulog. Gulat na gulat ako kaya kinurap-kurap ko pa ang niga mata ko para klaruhin na hindi ako nananaginip lang. Halos pigil ang paghinga ko habang bumabalik sa dati kong pagkakahiga. Nagtataka ako kung bakit nasa kwarto ko siya pero nang klaruhin ko ulit ang kabuuan ng tinutulugan ko, hindi na pamilyar sa paningin ko. Nasaan ako? Kaagad akong napabalikwas hanggang sa hindi ko naramdaman na hindi na pala sakop ng cutter ang nakalawit na bedsheets. You okay? Si Sir Marcus na nakadapa na habang nakasilip sa gawi ko. Pikit mata akong nagmura bago yumuko. Na nasaan ako? Bakit ibang kwarto to? Sunod-sunod kong tanong sa kanya nang makatayo na ako. Bumalik siya sa pagkakatihaya at parang hindi man lang naiilang sa akin kahit wala siyang suot na pangitaas. Iniwas ko tuloy ang paningin ko dahil ako ang mas naiilang. Sa babay ko, komportable niyang sagot na ikinakunot ng noo ko. Nilibot ko ulit ang kabuuan ng kwarto at mas malaki ito kaysa sa dati. Nagtataka pa rin ako kung bakit nandito ako dahil wala naman ako maalala na sumama ako sa kanya. Hindi naman tayo nagkita kagabi, Stalker, hindi ko maalala na sumama ako sa iyo kaya bakit nandito ako at wala sa condo unit mo. Nababalutan pa rin ng pagtataka ang kaisipan ko. Dahil dun hindi ko na malaya na nakabangon na pala si Sir Marcus. Nasundan ko siya kung paano nagsuot ng t-shirt.
Lumabas ka na, kanina pa ako nakaluto at nakahain na rin sa lamesa ang mga pagkain. Bili niya sa akin bago tuluyang lumabas ng kwarto. Automatiko akong napakamot sa aking ulo dahil ang kalmado niya ngayon. Ibang-iba siya ngayon di tulad kagabi na parang manlalaman ng buhay. Hindi ko na nakuhang sumagot sa kanya dahil sinarado niya rin kaagad ang pintuan. Hindi muna ako sumunod sa kanya dahil inayos ko pa ang kama. Pagkatapos ay naghilamos na ako saka nag-toothbrush. Let's eat. Aniya nang makarating ako sa kusina. Natagalan pa ako bago umupo dahil hindi pa rin ako makapaniwala na nasa ibang bahay na ako. This time pang family na ang capacity ng bahay na ito. May malaking sala at kusina, lisa lang ang kwarto pero parang pang pamilya na ang kapasidad ng loob. Bahay mo, curious kong tanong sa kanya nang makaupo na nagsisimula na siyang kufiin nang makita ko. Why, hindi mo gusto? Wala akong sinabi na ganon. Nagtanong lang naman ako diba? Napakurap-kurap ako. Nakita ko siyang bahagyang ngumisi pero sobrang dali lang. Ewan kung bakit siya ganon. Sinaniban yata siya. Uminom siya ng tubig bago umayos ng pagkakaupo. Starting today, this is your new home. Dito ka natitira, umpisa niya. Napaawang tuloy ang bibig ko at naiwan sa ere ang kotsarang may laman na kanin. Bagong titirahan. Pero teka lang, bakit dito kung may kondo naman siya? At anong ibig niyang sabihin? Hindi ko maintindihan. Bakit yung kondo mo? Hindi mo na ba ako patitirahin doon? Wala ka bang naaalala? Bakit may nangyari ba? Sagot ko, umiling-iling siya bago samubo ng kanin. Ano ba kasi ang nangyari? Hindi ko tuloy makain-kain ang pagkain ko dahil sa mga pagtataka kong naiisip. Siguro hindi na siya sa akin dahil sa walang katapusan kong pagtatanong kaya tumahimik na lamang siya habang tutok na tutok sa kinakain niya. Kahit ako din biglang nawala ng gana na magsalita at mangulit sa kanya. Masyadong nakakatakam ang mga pagkain na nasa harapan ko. Hindi ko maiwasan na hindi sila pansinin dahil kahit ang amoy pa lang nila, nakakagutom na. Tahimik akong kumain kahit madami akong iniisip. Pilit kong inaalala kung ano ang nangyari kagabi pero tanging nasa isip ko lang ay yung maramdaman kung may nagbuhat sa akin. Napaubo ako at sa kagulat na napatingin kay Sir Marcus na ngayon ay nakatingin din pala sa akin. Umuwi ka kagabi sa unit. Diretso kong tanong sa kanya. Nakita ko siyang bamantong hininga bago samando sa sandalan. Bakit, bawal ba akong umuwi sa unit ko? Tunog pamimilosopo ang atake ng pagkakasabi niya. Hindi naman sabay irap ko sa Chinese. Hindi ko alam kung ano ang trip niya ngayon dahil sa tuwing may itatanong ako sa kanya ay puro pamimilosopo ang sinasagot niya sa akin. Natapos kami kumain na hindi na nag-usap. Hindi ko na nilakasan ang loob ko na magtanong o kausapin siya dahil baka pilosopohin na naman niya ako. Nakita ko siyang pumasok sa loob ng kwarto. Napairap o fit ang mga mata ko habang nagpapyunas ng mga pinaghugasan ko. May attitude din pala siya na ganon. Stalk yung ngisi niya kanina. Grabe, kahit parang hangin lang yun na dumaan lang, hindi yun nakaligtas sa paningin ko. Kung sana palagi lang siyang ganon. Kaso hindi, baka nabigla lang siya kanina at may naisip na kung ano kaya napangiti siya. I'm leaving now but I'll be right back. As always, huwag kang lalabas at huwag ka rin magpapasok ng hindi mo kakilala. Nagulat ako nang magsalita siya sa likuran ko kaya mabilis akong humarap sa kinatatayuan niya. Naghihintay siya ng sagot ko. Noted po, sir. Tugon ko kaagad bago iniwas ang paningin. Parang matutunaw kasi ako sa mga paninitig niyang kakaiba. Let's ditch the formality, Angeline. Mag-asawa na tayo kaya iwasan mo nang tawagin ako ng sir dahil nakakarindi pakinggan. Paninirman niya na ikinaawang ng aking bibig. Anong nangyari? Hindi naman yata ako nabibingi. Palabas lang naman ang lahat at hindi kailangan seryosohin, sir. Tsaka ikaw na nga mismo ang nagsabi na. I know that we have a contract and we have also an agreement that we need to follow the rules pero hindi ba pwedeng huwag ka namang formal sa akin? Maraming tao ang nakakaalam na ikinasal na tayo. Paano na lang kapag nalaman nila na palabas lang to dahil narinig ka nila na tinatawag mo ako ng ganon? Don't you think that? Wala naman na silang pakialam doon. Malay ba nila na yun lang talaga ang tawag ko sa'yo kasi doon ako komportable? Pangangatwiran ko, mukhang hindi niya nagustuhan dahil nangunot ang noo niya. You're a hard-headed person.
Naiiling niyang sabi bago bumantong hininga na parang nangungunsom na naman. Sanayin niyo na lang ang sarili niyo dahil hindi naman ako bastos para hindi marunong gumalang sa nakakatindi sa akin, sir. Are you saying that I'm old? 35 lang ako, Angeline. Yamot niyang sabi, para po sa akin matanda na yun kumpara sa edad ko, sir. Marinig ko pa yang sir na yan. Bante niya bago umiling-iling. Babalik din agad ako. Yung bilin ko, okay. Bili niya ulit. Kundi tumango na lang ako sa halip na sumagot dahil baka madulas na naman ang bibig ko.